Tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Huwebes. Ako po si Karen para po sa Kwentuhang Katoliko dito po sa 91.9 Bright FM, isa sa mga programa ng Komisyon ng Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. At ito naman po si Among Jean, nagbabalik sa inyo. Na-miss ko kayo kahapon. Kakwento. Among, na-miss niyo po kami. Na-miss din namin kayo, pero yung kakwentuhan namin kahapon na-miss din kayo kasi mas gusto daw niya yung naririnig tayong dalawa, yung mga kalokohan daw natin. Ayan. Ala, anong kalokohan yan? No? Nasa parokya na po siya ngayon. Si Father Si Bong. Father Bong. Salamat for pitching in kahapon, Father Bong. At si Father Bong, yan yung isa sa ating mga promotor ng programang ito. Kaya marapat lamang na kapag absent kami, siya dapat ang narito. At sabi ko nga, tuwang-tuwa yung mga taga San Matias Parish kasi halos araw-araw yung kanilang former parish priest ang naririnig. Tapos nung nag-absent yung former parish priest, nandyan naman yung kanilang current parish priest. Yeah. Nga pala, no? Mga former, mga ex-men nga pala ako. Kayo yung ex, si Father Bong current. At kahapon, Among, pinag-throwback, hindi pala, ngayon yung throwback Thursday, yung way back Wednesday, pinag-way back namin si Among Bong kasi tinatanong po namin sa kanya kung ano yung mga experience niya nung coronation, nung siya'y seminarista pa at nung batang pare o bagong pare. Tapos umabot po kami dun sa yung kahuli-hulihang ginagawa ng ating Archbishop kapag coronation. Di ba nagbibigay po siya ng tinatawag niyang indulgence? So, yung indulhensya, kung sinasabi. In-announce ba niya kahapon? Si Father Bong? No, ang Archbishop noong it has to be explicitly said. Opo. Sinabi ba? Opo, sinabi. At si Father Ray Cruz, yung aming kababayan, siya yung tumawag sa mga taong pabalik kasi may mga nakasilong na may mga nasa ilalim ng akasya. At in-specify ba kung anong indulgence ang pinagkaloob? Sinabi naman po. At, partial or full? I think full kasi plenary yung narinig ko, kung tama yung dinig ko. Kasi Among, sabi ni Father Ray, kailangan lumapit yung mga tao. Ganun pala yun, kung hindi malapit yung mga tao, hindi maibibigay yung indulhensya. Saka kailangan yung conscious sila, aware, at sa loob nila, they believe in it and they would like to accept, they would like to receive it, and they would like to avail of it. And then kasama na doon yung alam nila kung bakit sila tumatanggap ng indulgence. Alin ang object ng indulgence doon sa araw na yon. Di yung pagsama nila doon sa kabuuan ng devotion for that day. Okay. Hindi yung sa nakaraan, hindi yon. Kasama yan. Yung for that day. Pero Among, balikan muna natin kasi medyo yung topic na indulgence, hindi ko masyadong makuhang buong buo. Pag sinabi mo po kasing indulgence ngayon, yung naiisip ko ice cream tsaka cake. You indulge, parang ganon, indulgence. Tapos diba may mga patalastas na sinasabi nila, take your pick, indulge or indulge in. Choose your indulgence. Yun yung isang sangay ng meaning ng indulge. To indulge, ganon din yun, no? Pero ngayon, syempre, to indulge into something ay parang enjoy something, ibig sabihin. So, ganon din halos ang indulgence na pinagkakalob is something we enjoy kasi ba naman it removes something from us na hindi natin na nagiging sabagal sa ating spiritual life. Pero ang word indulgence is from the Latin indulgentia, that is originally it meant kindness or favor, favor, kindness. Ayan, may nagte-text na. Kaya ngayon sa 'di ba, may mga expressions tayo kung minsan sa formal English, kapag gusto mong maging very diplomatic, I beg your indulgence, ayun, please,
Para bang, bear with me, I beg your kindness to bear with me. I beg your indulgence, please. I'm going to give you a 45-minute homily today. Sabihin mo sa mga tao. Talagang misa na indulgence yun. yun. No? And I hope you, because of your kindness, you will indulge and enjoy itong ibibigay ko sa inyo. So, ganyan ang mga halos meaning nila. Kasi, kaya ang indulgence ay rooted dun sa kabaitan o isang, ano bang favor sa Tagalog? No? Oo nga. Kasi yung alam natin, Hindi por naman favor. pabuya. No. Bigyan, di ba among sasabihin nila, nang hihingi ako ng pabor. Parang pabor na rin yung naririnig natin madalas. Okay, so gamitin na lang natin. For lack of a better word na hindi natin mahuli ngayon. Maski sa Kapampangan, hinahanap ko yung may paboran ka. It's a kind of favor, a kind of parang privilege, no? But it is born out of the kindness of the church, no? Ayan, ito, I think this is how I will go. Isang pagmamagandang loob na binibigay sa atin. Isang kagandahang loob. It is out of magandang loob. Yes. It's a fruit of something ng kabaitan at kagandahang loob nung nagbibigay. That's why it is an act of kindness, ang indulgence. I see. Kaya, Among, kaya pala, pag sinabihan ka ng choose your indulgence o I will indulge you, ibig sabihin, sa Kapampangan, panusigan da ka. Yes, pero panusigan because it is something you enjoy. It is something you would like to have. No? Kasi you can use the word indulge in it can even be negative, no, kapag hindi mo alam ginamit siya. But just putting hinihila natin dun sa kanyang original meaning. So doon po kasi ang indulgence kasi ibig sabihin ay it is an act of kindness, no. Kaya tinatanggap ito at pinagkakaloob. Yung umpisahan natin dun sa alam na ng mga tao. Okay, bago natin dalhin kung partial o full or plenary indulgence kung tawagin, no. Partial ibig sabihin bahagi. At yun namang plenary yung pangkalahatan, no. Opo. Among. Opo. Okay. Sige, Among. Pero tanungin po muna natin yung ating mga listeners. Baka naman may magandang definition sila, Among, kung ano yung indulgence, o baka naman may experience sila o may mga naririnig, lalo na yung mga lola. Naririnig ko yan lagi noon yung indulhensya. Ano yung indulhensyang yan? May pangalan na indulhensya. Oh, yes. Ang ganda naman. Magandang pangalan yun. Ibig sabihin, kabaitan. No? Wow. Kindness. So, yung listeners po natin, kung nais ninyong makibahagi sa topic natin ngayong araw, maaari po kayong mag-text sa mga numbers natin. Sa Smart, yan po yung 0918-351-8282, 0918-351-8282. Para naman po sa Globe subscribers, yan po yung 0917-363-3738, 0917-363-3738. Para sa Sun subscribers naman po, 0923-231-4124, 0923-231-4124. At habang kayo po'y nagte-text, makinig po muna tayo sa isang magandang tugtugin. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side.
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Right FM. At kanina, Among, sabi po ninyo, yun nga, yung indulgences, may plenary at may partial. So, nagsimula po tayo sa partial. Partial, Among, ibig sabihin, kalahati? Hindi quantifiable yun. Basta ibig sabihin ng partial, hindi lahat. It can be 10% na you don't know, no? Opo. Basta ang importante, yung understanding mo dun sa partial ay hindi lahat inaalis yung tinatawag na temporal punishment. Temporal punishment. O yun namang plenary, pangkalahatan, buo, lahat, no? I think bago natin siguro i-situate muna natin yung Sige ano ba itong baka kasi yung ibang nakikinig ay ano ba yung pinag-uusapan na indulhensya, no? Ang indulgence po sa naintindihan na natin, no? Yung yung naintindihan po natin sa katagang indulhensya or indulgence ay yung isang uri ng tinatawag nilang extra sacramental, no? Or labas ng sakramento po ito ay isang grasya o isang pagpapala, no? Na pinagkakaloob sa atin tayong sa Iglesia Katolika dahil tayo ang may paniniwala dito, no? Na nag-aalis o ng tinatawag nating temporal punishment o isang bahagi lang nito o ang kalahatan nito ay tinatanggal. At yung po'y yung tinatawag nating temporal punishment naman ay yung mga dapat nating pagdusahan na bunga na ating mga pagkakasala. Temporal, in a sense po, dalawa kasing uri ng alam nating punishment, no? O kung sabihin natin kaparusahan, bunga ng ating pagkakasala. Una yung tinatawag na eternal punishment. Yung eternal punishment, yung walang hanggan, forever na walang katapusang kaparusahan sa apoy ng impyerno. Di ba uso sa mga kabataan ngayon yung walang forever, pero yung in reference to yung mga relationships, mga romantic relationship, pero pala may forever kan nakaparusahan. Kasi po at saka yung isa yung tinatawag na temporal o pansamantalang kaparusahan. Sa ating pong Catechism of the Catholic Church, no, sa ating aral, may dalawang bunga o consequences na kung tawagin ang pagkakasala. Yung consequence na tinatawag ay kaparusahan. Yung una ay yung tinatawag na yung eternal punishment. Kung saan ang kaluluwa nawawala niya ang langit, no? Okay. And is confined to eternity in hell, no? Itong punishment na ito ay nawawala through the forgiveness of sins. Forgiveness of sins. Kapag pinatawad yung kasalanan mo, nawawala yun. Yung halimbawa, kung pag ikaw ay pinatawad sa pangungumpisal, no? Kung halimbawa, you deserve to go to hell dahil gamitin natin yung dahil nga halimbawa yung abortion, no? Pumatay ka ng bata. Halimbawa, ikaw ay doktor. Yes. Inabort mo at ikaw ay nag-perform ka ng direct act of abortion at kinitil mo ang buhay ng isang bata sa sinapupunan. Ikaw ay nagsisi. Ikaw ay humingi po ng umpisal at gumawa ng by way of doing yung action na pumatay ka ng bata sa sinapupunan ay nandun na kagad yung katumbas na kung ikaw ay mamamatay sa oras na yon, ikaw ay pupunta sa walang hanggang kaparusahan. Impyerno, sabihin natin. Pero kapag ikaw ay nagsisi na humingi ka ng tawad sa Diyos at ikaw ay nangumpisal, nabigyan ng pagpapatawad through the sacramental confession yung kasalanan mong yon, yung what is due na eternal punishment sa'yo ay mawawala. So, pag pinatawad ka ng
sa yung kumpleto yung pagsisisi mo naman, no? So wala 'yon, yung tinatawag na eternal punishment. Okay. Yung ikalawa naman, yung temporal punishment ay yung mga yung mga kaparusahan na pansamantala na kailangan nating pagdusahan bilang kabayaran naman sa ating pagkakasala. Ibig sabihin, ang temporal punishment po ay nananatili maski na tayo'y napatawaran. Ang nawawala yung kaparusahang walang hanggan. Okay. Dahil dun sa sala. So, Among, kung sisimplihan po natin, no, kung kunyari ako nga yung nagkasala, dapat yung kaparusahan ko ay eternal damnation. O yun, maiimpyerno ko. Pero kung ako po yung nagsisi at gumawa ng mga gawaing may indulhensya, ibig sabihin po, mababawasan yon o mawawala ako sa forever na kaparusahan? Hindi, yung ang indulgence hindi pwedeng alisin yung Okay. yung eternal punishment. Okay. No? Pero Yung pansamantalang bungang kaparusahan, no, temporal, ibig po sabihin ng temporal nasa panahon. So sukatan ng panahon either dito sa buhay na ito, no? Doon ang temporal punishment. okay. So kung temporal punishment po yan, Among, ito yung sa simbahan, no? Kasi kung kunwari ako dito sa Pilipinas, illegal naman talaga yung pagpatay o yung abortion. Kapag nahuli ka, makukulong ka. Yes. So, yun po yung sa civil, no? Sa Santa Iglesia kasi ina-apply yung indulgence at yung kaparusahan. Paano po yun? Yung kaparusahan naman sa atin na actually yung sa temporal din, yung sa civil, hindi naman pwedeng ipatawad ng simbahan 'yon, ano? Di ba? Pumatay ka, dapat kang mabilanggo kapag ikaw ay napatunayang guilty sa civil court, no? Haharapin mo 'yon. Yun ay isang uri din ng pag-i-expiate mo sa kasalanan mo. Pero yung sa atin din naman tingin yung mga temporal punishments ay yung naging bunga, iba pa yon, no? Yung paghihirap ng ating kalooban. So, oo nga. The sadness over death, no? Kasi kung minsan may yung guilt. Over sin. Yeah, the guilt Yun. na nandun. Although ang guilt actually alisin sa'yo, but it is the feeling mo na nakagawa ka pa rin ng hindi tama, hindi maganda. Ayun ay napapagdusahan sa saloobin yun, ha? Opo. Mabigat yun. Mabigat din pa rin yun. Maski na alam mong napatawad ka na, so at least na-assure ka o hindi ka napupunta sa langit. Opo. Pero the mere thought mo na ikaw ay nakagawa ng ganong mali, no? Ay, opo. Mananatili yun. Ay, Among, alam natin yan. Kasi kung minsan, di ba, may, kahit hindi mo sinasadya, may napahamak ng dahil sa'yo. Kapag na-realize mo yun, hindi mo naman talaga sinasadya, wala naman talaga sa intention mo, pero mabigat yun Mabigat yung ganong pakiramdam. Ano pa kaya yung alam mo na kasalanan yung ginawa mo? Right. O kaya kung minsan ay yung mga kasalanan na yung maaaring, ito kasi parang projecting into the future, may mga kasalanan kang maliliit, no, na hindi mo nakumpisal, pero you do not deserve eternal punishment, Right. no? Opo. Halimbawa, yung nagsinungaling ka at sinabi mo sa nanay mo, nanood ka nagpunta ka sa classmate mo, nag-aaral kayo ng leksyon, yung pala'y bumulakbol kayo sa Nanood ng scene. Okay, may natural effect yun. Kapag nahuli ka naman ng nanay mo, Yari ka. May Wala sermon kang- wala kang allowance, o kaya grounded ka, o kaya may kurot sa singit, o may kurot may hila sa sa patilya kung lalaki ka, no? Isang Sermon. linggo Yun ka. yun ay dapat mong harapin. Pero meron pa din yun. Halimbawa, kung hindi mo ikinumpisal, kung sa araw na yun, baka ikaw ay mali mo, ikaw namatay, no, ay dahil hindi mo na ikumpisal, dala-dala mo pa din yung guilt ng kasalanan niya. May temporal punishment na ibang uri pa ng temporal punishment yon. Yung paglilinang, you need to be purified kasi hindi ka puro, no? Saan yon? Sa ating mga Katoliko, idadaan ka sa purgatorio.
Kasi Isa ding uri ng temporal punishment yung purgatorio. Pag hindi mo pa nalinis ng todo yung sarili mo sa mundong ito, no? Ay, naku. Ano pala yan? Tama nga, indulgence. Ibig sabihin, talagang kabutihan ng puso at in Kapampangan, ganaka. Yes. Pero alam mo, ang mga temporal punishments natin dito, yung kung minsan hindi mo may quantify, no? Dahil kung paano hindi mo maka-quantify yung pagmamahal at pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos din. Pero sa atin lang nasasabi natin 'yon dahil halimbawa ako'y may nagawang hindi maganda, no? Opo. Halimbawa naging butangero ako o kaya naging magdanakaw ako. Pero ngayon nagpapakabagong buhay na ako. Napatawad na yung mga kasalanan ko. At ang sabi ng Panginoon, hindi ka napupunta sa impyerno. Pero Jean, habang ikaw ay buhay dito, isikapin mong you will be purified of all yung effects ng mga naging kasalanan mo din noon. How do I do that? Kasi nagnakaw ako, di kailangan tunghayan ko ng kabaitan din yung mga pangyayari sa buhay ko, ano? Opo. Parang restitution. At kung kailangan kung nagkasakit ako, kung nagkaroon ako ng karamdaman, pwede kong ito'y parang paglilina, pagpupurify sa akin, no? Kung minsan nga yung mga karamdaman, no? Ay, among, para bang pinupurify ka nila sa mundong ito. Kasi may mga temporal effects pa yung ating mga kasalanan. Kasi among kapag nagkasakit ka, you have to stop. Kailangan medyo, kumbaga pepreno ka At sa pagprenong yun, doon mo maiisip kung ano yung ginagawa mo. Kailangan mo naman talagang baguhin. Hindi lang preno, baka kailangan mag-U-turn. Right. Kasi po, ang mangyayari talaga, pag maski na tayo ngayon ay, nag-umpisal na tayo, nagpapakabanal tayo, but we are still sinners. We are still in a sinful situation. Nandito pa din tayo sa tinatawag ng Hail Holy Queen, Karinaning Luwa, no? Karinaning Luwa kasi Valley of Tears. Valley of Tears, tears for and sorrows for our sins, no, ng ating mga pagkakasala. Kaya we will have to strive all throughout as long as we live na hingin natin yung paglilinis, no, ang paglilinang, pagpupurify ng Panginoon sa ating buhay. And yung pagpupurify na yan, kung minsan, hindi naman natin matatapos lahat sa mundong ito. No? Kasi katulad mo, ikaw at ako, no? Na, halimbawa, ngayon napatawad na tayo ng Panginoon. Bukas makalawa, magkakasala na naman tayo. O pagkatapos ito, meron na naman tayong ingkayong-yungan tamo kayong marok. No? Kaya, purification is so much. Kaya pag namatay tayo, ang hirap, hindi pwedeng sabihin na ako siguro ako may mga temporal issues pa rin ako na dapat pero dahil hindi ko nagawa lahat dito sa mundong ito, nakaabang sa akin ng purgatorio. Ayun. Nga. Yun ang paghahandaan ko kung minsan sa tinatawag nating indulgences, no? Ay, among, balikan ko po, no? So, may indulgences, mamaya, may listahan pala tayo niyan. At actually, pinost na natin yan sa Kwentuhang Katoliko Facebook page. Yung mga indulgences na ito po, among, hindi ba pwede, kunwari, iipon ako ng indulgences, tapos, para pag nagkasala ako, bawas kagad yung kasalanan ko? Hindi ganon. That is what an indulgence is not, no? Ito siguro yung dapat natin it is better na sabihin natin ano ang indulhensya. Hindi ito permission to commit sin, no? Okay. Diba, sabi, may plenary indulgence ang lumuhod ka ng palakad papunta sa pintuan ng mula sa pintuan ng katedral hanggang sa altar niya. Opo. So ang gagawin mo bago ka hold up ako sa Lunes at ako ngayon pa lamang luluhod na ako ng 10 beses paikot-ikot, parang nag-a-advance deposit ka na sa bangko para may pantubos ka na sa susunod na gagawin mong kasalanan kamo. No, it is not po, hindi po permission ang indulgence, no? No, at hindi rin ito pagpapatawad sa mga darating pang kasalanan na gagawin mo.
No, it is not a pardon for future sin. So, hindi pala deposit. Okay. At hindi ito pwedeng ipagkaloob ng maski sinong may kapangyarihan. Ang indulgences are only granted by the official head of the church, the Pope, Okay. and by the bishops. Kami pong mga pare, kung hindi kami explicitly pinagkalooban ng source ng real authority, hindi po kami nakakapagbigay ng indulgences. We can only indicate to you. Mong kunwari, sa galit ko sa inyo nung isang araw, sa isang araw pala, wala palang past. May ginawa kayo na, kunyari, among hindi kayo dumating sa kwentuhang Katoliko isang araw na hindi nyo sinasabi kagad. Hindi nagmonolog ako. Sa galit ko sa inyo, isang araw, pagpunta ko sa katedral, nabasag ko o binasag ko yung isang vase na mahal ninyo. Tapos, naisip ko, palpak. So, humingi po ako ng tawad sa inyo. Pinatawad naman ninyo ako. Tapos, sasabihin ko, among, lilinisin ko na lang yung sapatos nyo, yung lahat-lahat, kesyo ganyan-ganyan. Yung maraming lilinisin. Tapos, pwede bang humingi ng indulhensya? Pag ganon? Sa akin? Opo. Hindi. So, yun yung sinasabi ninyo na... Bibigyan kita ng batok sa ulo, pwede yun. Yun, mabibigay ko yun. Pero hindi pwedeng ibigay. Sabi ko na sa iyo kanina, mga para, hindi kami pwedeng mag-grant ng indulgences. No? Ang mga obispo lang po at ang Santo Papa. And usually, a bishop can only grant partial indulgences. Partial. Okay. He cannot touch and authorize the dispensation of the indulgence sa isang particular occasion or sa isang particular time. Pero ang plenary indulgence ay nakalimit din ng obispo dahil ang plenary indulgence is naibibigay lamang ng Santo Papa, no? At dun sa kanyang mga pinagkalooban ng kapangyarihan kung gugustuhin niya. Pero it symbolizes the power of the keys ito eh. Kasama rin yung power of the susi. Oo, ang kapangyarihan ng susi, which is the power to release us from the bondage ng epekto ng ating mga pagkakasala. Ang confessional, ibig sabihin. Although, related yan sa power of the keys, pero hindi siya sacramental confession. Iba pa yung sacramental confession sa indulgence. Kaya nga sabi natin kanina, extra sacramental ang mga indulgences, labas ng sakramento ng pangungumpisal. May mga... Sa pangungumpisal po, if I may continue, parati natin tandaan, ang pinapatawad ay ang kaparusahan at saka ng guilt ng pagkakasala natin. Yung pinapatawad ay yung nire-remit yung kasalanan. Pero hindi niya inaalis yung temporal na dapat nating harapin sa ating pagkakasala. Halimbawa, nangumpisal ka, no? Yung lang mararamdaman mong makapatay ako ng tao. For the rest of your life, na pumatay ako ng bata, for the rest of your life, yun ay temporal punishment yun, no? Natural consequence yun eh. May kinukwento nga si Ate Jonel, kunyari daw, may iba, hindi nila alam na buntis sila, tapos may nagawa sila, may nainom na gamot, na-abort. Hindi naman nila alam. No, pero may guilt. Oo. Siyempre may guilt kasi tao pa rin yung... Pero yun, ibang klase yun kasi hindi naman sinadya. No? Kapag in-explain mo sa tao, ako pwede ko sabihin, kung hindi mo naman talaga sinasadya, hindi kasalanan yun. Pero so yun there nga, is no guilt doon. Hindi mo sinasadya, pero guilty ka eh. Ano pa yung ginawa mo talaga? Yes, kung yung ginawa mo pa. So, yun po yung sinasabi ninyo na temporal. Isa yun sa mga bunga na. Kasi yung isa pang mga ang ultimate na temporal ay yung pag hindi natin nalinis yung buong sarili natin rito. Kasi parang ang indulgence is a way of more complete payment of the debt which the sinner owes to God. Pagbabayad ng ganap, no, sa ating mga pagkukulang. Yung pangungumpisal, aalisin yung kasalanan. Opo. O maaaring sasabihin din, remitted yung kung katumbas ng kasalanan mo ay kaparusahang walang hanggan. Yes. Aalisin yon. Pero yung bunga pa nung naging kasalanan mo, kailangan lilinisin mo pa yon.
No, hindi lang ang grasya ng Diyos ang maglilinis. Ikaw ang dadaanan mo 'yun eh. Oo nga naman. Kaya may state of purification tayo. Alam mo, kapag kung minsan yung pagdudusa natin, bakit tayo dumadaanas muna ng katakot-takot na hirap bago tayo mamatay? We interpret that to mean it's way of expiating for our sins. Purification. Kaya kung minsan tumatama yung sinasabi ng matatanda, ay rugoy mamamate siguro diri na ne pampanahon ni nga pong Ginoo. Oo nga naman. It Pero makes sense. yung kaibigan ko si Father Ninoy, ang parati sinasabi sa akin, ikaw Enyong, sabi niya, matagal di ka kagad mamamatay. Magdudusa ka muna dahil marami kang pagbabayaran. Among Ninoy talaga. And he may be saying it in a joking way, but actually he's implying the truth, no? Kaya ang totoo po dito mga kapatid, no, kapag sinasabing, oy, nakalusot ako sa isang kasalanan, nakapangumpisal na ako, tapos na. Wag yung basta-basta isip. Nakalusot ka sa kaparusahang walang hanggan. Pero hindi ka pa, may obligasyon ka na ngayon idiretso mo pa ang buhay mo, husayan mo pa ang buhay mo. Tapos kung meron kang dapat na pagdusahan na naging bunga ng iyong mga ibang pagkakasala, do not reject them. But take them as part of your expiation. May tulong naman na magagawa dyan. Yung mga indulgences, pwede kang tulungan doon. So, parang pampalubag loob in a way, Kaya kindness, indulgere, no? Indulgences. Opo. May tanong, galing sa ating mga kabarkada sa Arsobispado. Yung mga staff and volunteers. Kasi yung tanong po nila, sabi natin kanina, may plenary indulgence o may indulgence yung sa coronation. Tapos kailangan pinalapit ni Among Ray. Pero ito daw sila na pumunta sila sa coronation pero nandun daw sila sa theater o museum and theater ng Clark dahil sila yung assigned sa mga nagre-remit ng yung contribution po nila, di ba? Yung mga parokya. Kailangan nga naman talaga medyo malayo at tahimik kasi kung hindi lagot, di ba? So yung tanong po nila, excuse daw ba? Anong excuse? Baka ibig sabihin kung sila Can they receive ba yon maski wala sila doon, no? Opo. Excuse na sila doon sa pagiging present doon, no? Kung alam ninyo na doon sa araw na yun magbibigay siya ng plenary indulgence, and then you were ready to receive that, but by way of you were prevented from being present doon, but at that precise moment alam nyo ginagrant yun, I am sure you will be kasi yung importante doon yung alam mo. And then ikalawa, yung na ihihingin mo and you want to receive it, at ikatlo pinerform mo yung basis ng indulgence, no? Nakapunta ka, nakadalo ka, nakasama ka dun sa prosesyon, kung ano yung tinatawag na kinakapita the subject matter of the indulgence. Opo. O nga, ang aga nila kasi nag-text sila sa atin noon, Among. Nandito pa po tayo sa booth, papunta na sila dun eh. So may paghahanda, may intention naman talaga. Pero yun nga, yung assignment kasi nila ibang lugar. Tapos si Mang Amando nag-text din, sabi niya, for me, indulgence as used in today's topic means the credits I've earned for doing sacrificial devotions like the braving the heat of the sun in order to participate actively in the canonical celebration of the coronation of Mama Mary. Forgive me po if kung mali daw yung kanyang interpretation. Actually po, one way of there are ways of expiating for our sins. Hindi po na po mga Armando, hindi ko po papasukin muna yung question sa indulgences. How do we ano ba ang traditional way of expiating our sins? Ang una ay by prayer, then by fasting, and then almsgiving. But there is another method of expiating, that is the gaining of indulgences. No? Kaya yung halimbawa yung prayer, fasting, and almsgiving
They are ways of na ang ating pagpapakita ng ating gustong nating maging ma-purify tayo do sa ating mga pagkakasala. Kaya we, in fact, nasa catechism of the Catholic Church ito, no, na matuto tayong we keep to our prayers, then fasting and almsgiving. Ito po hindi ko sasabihin immediately may indulgences itong tatlong ito, but they are ways of expiating for our sins. Ang indulgence ay isang favor ito, na ibibigay, i-attach ng isang may kapangyarihan sa simbahan who exercises the absolute power of the keys, no? Sa isang uri ng prayer, sa isang uri ng fasting, o sa isang uri ng almsgiving, dagdag na makakapag-expiate sa ating mga pagkakasala. Among, hindi parang bonus. Yes, parang, precisely. Ayokong gamitin yung word na bonus kanina. Pero, sorry. Baka sabihin sa chancery, nagpaparinig tayo. Ay, sorry. Teka. Break muna. Para po sa ating listeners, kung nais ninyong humabol pa sa ating kwentuhan, mahaba-haba po ito. At may mga nagte-text na nga na nagko-comment. Text lang po ninyo yung inyong questions at comments habang tayo'y nagbe-break sa isang magandang tugtugin. If I speak with the tongues of the earth, if the angels fill my mouth, yet do not have love, I am but a sound. If I prophesy and understand all things, if mountains shake by my faith, without love I am nothing at all. Love is patient, love is kind, love rejoices in the truth. Give away everything I have, give my body to be burned, yet do not have love, I gain nothing more. Prophecies will cease, tongues will be silent, knowledge will be no more, the apostle will pass away. Love is patient, love is kind, love rejoices in the truth. It bears all these things and holds all those things. Love never fails. When I was a child, I always walked and lived like a child. Love rejoices in the truth. Now that I have grown, I have put these things aside. My knowledge is imperfect now. Then I'll know as I have known, that faith, hope, and love remain, and the greatest of these is love. Love is patient, love is kind, love rejoices in the truth. It bears all
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Among, kanina kinukwento ninyo, yung mga pari pala hindi pwedeng mag-apply ng indulgence kapag ginagawa po nila yung obligasyon nila, yung sabi ninyo? Kasi ang indulgence cannot be attached to a work to which a person is obliged by law or precept unless expressly stated in the grant. Halimbawa, nakalagay doon, no, ang misa ay attending the mass, you get a partial indulgence. Sa inyo yun. Sa amin nagmimisa, hindi. Kasi obligasyon namin na magmisa. Okay. Ay, pero Among, alam po ninyo, yung kakadaldal pala natin dito araw-araw, may indulgence na tayo. Pwede, yung pagtuturo, isa yan sa mga nasa Enchiridion of Indulgences. Kaya kanina pinapawisan na ako, no? Pagpapawis ko, may indulgence na ako dito. Naman may lipit na ako sa pag-explain ng indulgence. So, yung teaching or studying of Christian doctrine. Doctrines, yes. So, yung mga listeners po pala natin, Among, habang nakikinig kayo, may indulgence yan, automatic yan, no? Kung tayo'y namimilipit dito sa kakadaldal at sila naman ay pinagtatawanan yung ating kadaldalan. At maski tumatawa ay basta seryoso. Nagmumuni-muni, no? At sila din nakikinig at papatext-text paminsan-minsan, no? Delving to study our Christian doctrines, mayroon tayong partial indulgence dyan. I see. So, nakakabawas na tayo sa ating mga maaari. Ang tanong lang ito, halimbawa, how will you enjoy the indulgences? Kasi ito hindi mo naman iniimbak para sa susunod. Kasi ngayon lang, at this moment, sa temporal lang. Ibig po sabihin, halimbawa, kung nagkaroon ka ng temporal plenary indulgence ngayon, tinanggap mo. Ngayong araw na ito po. Oo. Tapos pagbaba ko dun sa elevator na yun, bumagsak ang elevator, namatay ako. I tell you, sa pananampalataya ko, kasi saklaw sa araw na ito, no? Hindi na ako nagkasala dahil pero na lang nung bumabagsak yung elevator, nagmura ako. Minumura yung gumagawa ng elevator. Bago ako nabagsak, sabi ko, na may technician. Post namatay. Ayun, nagkasala ako. Meron pa akong pagdudusahan dahil nagmura ako. Kaya, yung naghihingal ako, tapos kunyari pumunta, walang hiya ako. Ay, sorry. Mamulang kang nagmura ako doon sa... kidding aside po, yun ang value ng mga indulhensya. Hindi sila iniimbak, no? Pinag-iipunan. Kaya they are daily things. That's why ang daming mga plenary that we need to do so that we will exercise prayer, acts of holiness, deeds of kindness, deeds of devotions day to day. Hindi yung parang yung hindi akong banggitin yung mga ibang mga mentalidad, no? Na araw ngayon ng Holy Week, mag-imbak tayo ng mga indulgences. So, stasyon din stasyon doon, pusan ng krus dito, pasan ng krus diyan, bat-bat ka rin. Tapos sabay, nakaipon na ako yan. Sige. Pwede na akong gumawa na namang kalokohan sa buong isang taon. Hindi po ganun yon. So, Among, pero may indulgence yung gagawin mo. Opo. Pero doon lang sa araw na yun, kung may enjoy mo sila, kung may mamatay ka doon sa araw na yun. So, Among, kunyari, yung nung indulgence na tinatawag natin nung Martes, nakuha natin yung indulgence doon sa pag-attend ng coronation. Applied lang siya sa araw na yun. Yes. So, kinabukasan, it doesn't matter anymore. Kasi nagkakasala ulit tayo. Meron na naman tayo. So, hindi sa walang kwenta sila. No, hindi. Doon sa araw na yun, kaya nga, tignan mo ang feeling mo, inspired ka. Di ba? Yan ang effect na naman ngayon Inspired ka, so you will do your best. May mga bata nga akong alam pasayaw-sayaw pa. Right. But human that we are, the following day, ganyan naman yung euphoria is over. Ang challenge mo ngayon, yung natanggap mong indulhensya kahapon, ano ang itinuro sa'yo? magpapakabanal po uli ako. Tutuloy ko. Among, bakit may
bukas na natin sasagutan yan. Pero tatanungin natin yung ating mga listeners bilang paghahanda para sa episode bukas. May mga prayer cards kung minsan makikita mo, plenary indulgence of 300 days. In purgatory. May 50 days, may kesyo, ganyan-ganyan. Tapos may iba daw, nililista nila yon sa isang taon, ilan yung naipon nilang mga indulgence. So kapag naka 1,000 something sila na plenary indulgence, ibig sabihin, hindi na sila maiimpyerno, ganun po yun? No, they are. That is not what. Hindi yun ang hindi ganyan ang indulgence, no. Hindi mo siya iniimbak. It does not confer immunity from temptation even, or remove the possibility of subsequent lapses into sin. Lest of all, indulgence is not the purchase of a pardon which secures the buyer's salvation or releases the soul of another from purgatory. Mga absurd, yan ang mga naging abuses noon, and because of the absurd notions ng mga indulgences. Pero ngayon naman, may nakikita pa rin naman tayong nakalista, yung mga 300 days plenary indulgence, 200 days, 50 days, ganun. Ano po, bukas na natin kukwento kasi mabibitin tayo kapag sinimulan natin ngayon. Pero bukas, pwedeng pasadahan din po natin, Among, yung mga listahan, kung ano yung mga allowed o yung mga official list of indulgences. Para hindi po tayo malito, meron talaga kasi, and only the church can publish an official list ng mga indulgence, ng mga norms and grants ng mga indulgences. Yun ang mga hindi basta-basta, no? Kung hindi, bilang mga Katoliko, may mga authority tayong sinusunod kung ano yung mga indulgences. So there are dito sa ating handbook of indulgences, yung Enchiridion of Indulgences, there are 70, no? 70 grants of indulgences of 70. Opo. Bilang panimula siguro, Among, kasi yung tanong ni dear classmate ko, no? Kung yung pagdadasal daw ng Angelus ay may indulgence na kaakibat. Meron po. At yun yung number 9 actually. So yung Angelus, yes. The So Angelus at ang Regina Coeli. At pati pala yung kanina, Among, yung pinatugtog natin na kanta, yung pinakauna, yung Anima Christi. Soul of Christ. May partial indulgence din pala yon. Yung Anima Christi, let me correct myself, I think one time nasabi ko na yun ay gawa ni San Ignacio ng Loyola. Hindi pala, hindi po. Lumang. Siyang nag-popularize dun sa panalangin na yun. Lumang. Ancient na daw yung dasal na yun. Pero si San Ignacio, talagang lagi niyang dinadasal. So yung mga prayers pala, may kaakibat na indulgences. Hindi lahat. Opo. So, anuhin natin bukas, Among. Simulan po natin yung number 1 at itutuloy-tuloy natin yan hanggang 70. Pero pasadahan. Kasi ngayon, bitin talaga tayo. Ayan, umabot na naman po tayo sa oras ng ating pagtatapos. Kailangan muna nating magpaalam sa ating listeners. Tapusin po natin ang episode na ito sa isang dasal. Let us place ourselves in the presence of God. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganon pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataon magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin
at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Kaawaan mo kami. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ito po si Among G, nagpapaalam sa inyo at hopefully magkikita po ulit tayo bukas. Bakit hopefully? Talagang balak kasi ninyo akong... Di mo nga sabi ko sa'yo, baka mahulog yung elevator paglabas natin mamaya eh. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ako po si Karen, nagpapaalam at nagpapasalamat sa araw na ito. Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo